Retired General. Magandang hapon sa inyo lahat, mga kababayan. Araw po ng kalayaan natin ngayon. Totoo po bang sadyang malaya tayo? Maligaya ba? Masaya ang ating kalayaan? Hindi! Ano sabi mo? Isang malaking sindikato ang gobyerno? Mga kababayan, matagal ng panahon, noong Hunyo 12, sa araw na ito, 1898, 127 years ago, ang ating mga ninuno, itinayo ang bandila ng Pilipinas diyan sa Kawit, Cavite. Yun papahiwatig, nagpapatunay ng mga Pilipino ay kayang tumayo, manindigan at lumaban. Pinakita nila na tayo ay may kalayaan. Pero ang masakit na katotohanan, 127 years ago, tayo ay, totoo yung sinabi nyo, hindi tayong tunay na malaya. Napalis natin ang mga dayuhan. Pinalis natin ang mga Hapon, mga Amerikano, mga Kastila. Pero merong naiwan mga taong nandito sa ating bayan. Hindi sila dumating dito sa atin sa kahit ng mga barkong pandigma. Hindi sila nagsasalita ng wikang banyaga. Sila ay mga kapwa nating Pilipino. Nagsasalita ng Pilipino. Sila ang mga tawag dito, nangungupkup sa atin, nagpapahirap sa atin. Okay? Ang mga taong ito ay Pilipino na katulad natin. Sila ay nakaupo sa mga opisina ng gobyerno. Sila ay nasa Kongreso. Sila ay mga taong dapat ay maglingkod sa atin, pero sa halip tayo ay ninanakaw at nilalapastangan. Habang marami sa atin naghihirap na halos hindi makakain na maghapon, hirap na hirap, mga magsasaka, mga manggagawa, kung ano-ano pa, sila ay nagpasasa sa kanilang mga ninakaw na pera sa ating bayan. Hindi ito ang kalayaan na pinaglaban ni Jose Rizal. Hindi ito ang kalayaan na pinangarap ng ating bayaning si Andres Bonifacio. At hindi ito ang kalayaan na ipinagdugo ating mga ninuno, mga bayani. Kaya mga kababayan, panahon na para tayo magkaisa, panindigan, para matapusin na natin itong nangyayaring pagdarambong sa ating bayan, para tayo tunay na maging malaya. Mga kababayan, tayo ay mayroong kalayaan para ipahayag yung ating nanglamdamin. Tayo ay magsama-sama para tapusin natin itong kalukuhan ng ating mga kababayan ito na nagpapasasa sa atin. Marami sila, nandiyan lang sila. Panahon na para tayo ay magsama-sama at panagutin sila, isuli ang mga dapat nating, ang dapat nilang, ang mga ninakaw nilang mga pera sa taong bayan. Ang kalayaan, para ito ay ganap at tunay, dapat manumbalik ang katapatan at katinuan dito sa ating gobyerno, sa ating bayan. Hindi patuloy tayong tunay na malaya dahil sa mga taong ito na namamantala palagi sa atin. Kaya tayo magtulong-tulong mga kababayan para sa ikabubuti ng ating bayan. Kapag sama-sama tayo, walang makakapigil sa atin, walang kapangyarihan makakapigil sa atin. At sa huli, may sasabi natin sa mga susunod na henerasyon sa atin,
Kung tatanong ginawa natin, sasabihin natin, tayo ay nanandigan, tayo ay lumaban sa kabututan na nangyayari sa ating bayan, at dahil mahal naman ng ating bayan, tayo ay sama-sama. Ang kalayaan na hindi lamang alaala ng nakaraan, ito ay ipinaglalaban sa kasalukuyan at pinapangarap sa kinabukasan sa hinaharap. Mga kaibigan, kung ako minsan ay bilang retiradong sundalo, napakasakit para sa akin. Kung mag-isa nga ako, inaalala ko yung ating nangyayari sa ating bayan. Hindi itong bayan na pinangarap ko, hindi yung bayan na inaasahan ng mga mamamayan. Napakasakit sa damdamin. Yung aking puso ay dumurugo sa nangyayari sa atin. Marami sa atin naghihirap. Samantalang dyan, mga magilan-ilan, nagpapasasa, ninakawan ng taong bayan. Kaya mga kababayan, tayo magsama-sama. Ipagpatuloy natin ang sa ating samahan para tuluyan ng matapos ito ng mga ating mga nasa gobyerno. Pinamumunahan ng ating mga nasa executive, legislative, judiciary, sama-sama na sila lahat. Kaya mga kababayan, ipagpatuloy natin para maganap natin ang tunay na kalayaan. Mabuhay ang sambayang Pilipino, mabuhay mga kawal, mga pulis, mga lingkod bayan, mga manggagawa, mga kabataan, mga mangingisda, mga magsasaka, mga iba't ibang komunidad ng pananampalataya. Mabuhay ang Pilipinas, mabuhay ang tunay na kalayaan, mabuhay tayong lahat. Maraming salamat.